education and patronizing the product, along with promotion, will not only boost the economy and support the Cebuanos, but also benefit the country as well. Tara na! Manuloy ang mga litnata! Hello everyone! Welcome to our special vlog where we explore the rich heritage of indigenous crafts here in Cebu. These crafts are not just beautiful, they tell stories of culture, tradition, and the skilled hands behind them. Today, we have 3 amazing supporters and 3 talented vendors who will share their craft and stories with us. Let's dive in and celebrate these timeless creations. Good afternoon, everyone. My name is Angel Carubio. Ana ako diri sa Seawall, dapit sa Santo Niño. O na ako'y dala diri nga wooden spoon. Made ni siya sa mahogany. Antag 50 ni siya. Ang purpose ani kay para luto, para sa mga non-stick na kuan. Hi guys, si Julian kayo din. Nakadita karon sa Siboma sa Abungbun, Barangay Abungbun. Naata diri sa business nga handicraft sa Abungbun, which is selling patiri. Kani siya patiri made of clay ni siya na po uban mga plastic, ceramics, kani guma. Different prices na siya kani. For example, 150, kani 200 above, kani ko 500 above. Yeah, sa katong ganahan mamalik sa kanina taang diri mga limutan nga taang nga affordable ra. Ari lang mo diri sa Abungbun. In front sa Carljan Special Chicharon. Hi guys, that's all. Ari lang ka diri mag-abot, support local business, bye-bye. So maayong adlaw kanatong tanan na day kita karon sa usa ka maanindot nga lugar kung diin nato makita ang mga nagkadaiya nga mga baligya, kung diin ang ato ang mga talented na mga vendors or artisans is nagahimo og mga ingon ani nga mga butang, which is one of this bag. It is made up of abaca. So look unsa kanindot, unsa ka detailed ang mga design sa kini na bag. So usa pa inyong ginahulat, ali na diri og palit na. So good afternoon everyone. So we are here at El Quezon Street. It is located near the Cebu Ordomaling Expressway. So we are here at one of the shops here in Cebu. Yes, of course. So I have here Kuya. We'd like to ask Kuya about the history of this product. So what was it paid for, Kuya? It filled up with shells. Very traditional wear in the Philippines. Seashells. This is what we call the sigay seeds. Many types of sigay man. This is the big one, sigay seeds. It is made of seashell. Alright, so another question, Kuya. What makes you interested man in this industry? Usually handmade lang siya, kaya sa Pilipinas lang magagawa nila makikita yung mga produkto. Yan yung interesado ako kasi local made lang. Alright. Sariling antique lang. You want to preserve our culture? Yes. Definitely. Right, so last question, Kuya. It is very affordable. Yes. Affordable. And classy also. This is the necklace type. You can wear it as a classy one. Occasionally perfectly. Alright, so you heard it right about the information of this product, and that's all. Thank you, Kuya. Yeah, you're welcome. So, good afternoon everyone.
This is rattan handle bag. This is made of rattan. So, ang purpose ani is pwede nimo siya sudlan og mga groceries or kanang mamalit og mga vegetables nga ginagmay sa carbon. So, pwede na kanini mo siya dawlan. So, bako ni siya nga kuan. So, daghan siya ang masud ani. So, Good day everyone, so my name is Joseph. So I have here a small wallet made of horse leather. So ang purpose ani niya is kanang sulanan of coins. Good day everyone, I am Crystal Jan Cabo and our product for today is a necklace. Material used are nasa shells and glass beads. Magamit din siya na to for aesthetic purposes. So mo ni siya ang wooden handle bag. So made ni siya sa pandan and wood. So ang purpose ani pwede nimo siyang butangan og mga things nimo or ganahan ka like mulaag-laag. So support ka sa mga local business like imong dadon mga mo ni imong gamiton. Good day everyone. So mao ni ang nakakot sa mga attention is kitty sling bag. Then it was made from kining coconut shell. Then magamit ni siya nga masudlan og coins like this. Then pwede siya ma-sling for the baby like ma-outfit sa mga babies like this. Hi everyone, good day. We are here in El Quezon Street, dapit ra ni diri sa pier sa Cebu. And ako diri nakitaan na sa pangalan na niya. Namin na ako nakita diri nga French magnet. And it is made with pandan leaves, right? Pandan leaves with seashells. And pwede ni siya nimo gamiton sa kanang butangan na nimo sa ref, sangitan nimo sa mga kuan mga pills or something nga kanang gagmay nga mabutang nimo dali. So I think nindot na siya pagkuan. So this product guys is wooden handle bag made with pandan leaves. And ang iyang handle is kahoy jud siya. So ligon jud siya daton and nindot siya daton if kanang mulaag ka og beach. And also ang iyang sulod sad is kanang daghan siya kanang sulod. Ligon niya sulod guys. Kay murag na siya gibutang kanang kahoy. Good day everyone. I have here a kitchen product made of pure wood. Nindot ni siya if mani mo sa Cebu din i-souvenir niyo sa pamilya niyo or sa imong kaugalingon. Pwede niyo siya ibutang sa bag, sa wallet or bisag unsa nga pwede niyo gitay. Thank you. Hi, ako day si Jens siya nga usa sa mga interview kaya so imo ba nagitudlo sa uban sa younger generation ang imong craft? Sa usually akong gitudlo sa kuwari yung anak sa akong asawa. Wala pa kayo ka-teach gud sa uban pero kani siya livelihood program gud ni usually sa diri sa Cebu nga part niya napod sa Negros pod. Sa Negros nga produkto kaning mga bags usually mga abaka ug pandan leaves niya. Diri sa ato sa Cebu kaning mga woodcraft og shellcraft sa Cebu kini siya. So, kisay ka sa garan mo palit diri sa pinyo mo produkto kaya turista, foreigners or tanan? Usually mix sila kay na foreigner na Pinoy local kay support ni sila sa Pinoy product na to ba. Ato ang produkto ra pod ba. Para nimo kuya, unsay ka nang unsay nga nang importante mapadayon ang mga traditional crafts sa Maani? Importante gid nga mapadayon kay para dili siya matabunan ba sa ubang generation nga kuan gani nga made karon kay usually mao gini traditional nga panggamit kani adto karon ato ra pud ibalik lang pud sa pagkakaron kay para ma-cycle ra pud nato ba ang livelihood sa ato ang mga katawhan mga taga-bukid o nya masuportahan pud nato sila ilang panginahanglan pud. Kuya. So, last kanang questions kuya. Unsay advice nimo mahatag sa younger generation sa gustong mohimo sa traditional crafts? Usually pag gusto nimo mag-build up og ni start being strong lang gid niya, patience lang gid. And then kinahanglan porsigido jud ka kay para mo-succeed ka ba. Thank you kuya. Ana ra gud na ang kinabuhi sa tao. Wa naman cycle ra man sad pod. Sige, salamat pod.
Thank you. Hi, Miss. Good afternoon. I am Angelo Gloria, and you are? I am Richelen Ihida. So, good afternoon. Nalang may few questions. Unsay ka ng mga challenges nga na-encounter ninyo diri sod sa inyohan? Pila ka years ninyo nga diri pamaligya? Karon among na-encounter usahay kay kanang hinaang cells tungod sa kuan gadi kanang nausab ang pwesto. Yeah. Usahay kay kung dili bidadan og mga tour like mga bus, mga van, kung walay magdani lang ang mga tour guide is wala jud customer. Mga walk-in dili kaabot na mo diri. So, dili kayo po ang inyohang lugar diri noon. Dili pa kayo siya noon kay bago pa maminibal yun. So, another question, pila na mo ka years sa inyohang pamaligya diri or dito sa kuan, di ba dito mo ga pwesto? Before kay dito biga pwesto. So mga 10 years or lapas pa sa 10 years. Pero dili ko kaya kung andyan sa exact kung pila siya ka years. Pero mga ana lang din siya. So, mga below 10 years. Above 10 years. Above 10 years. So, thank you, Miss. Miss Rachel, right? Thank you so much. Good morning, sir. Ako tayo si Justin Perolino. So, one of the interviewer ko. So, nami gamay nga question pwede ra ba mo makatagkag oras para namo. Pwede na. Pwede ka. So, nami question, sir, ha. Magkuhan na ta diri sa imuhang like mga tinda diri sa imuhang handicraft. So, nako ang first question is kanang kasi naka-inspired nimo para maninda og mga handicraft like dili lain nga business na imong business na na. Kasi kay kuan lang siya. Medyo kuan lang para na naragin siya sa Pilipinas kaya hindi na kami taglain ng materials basta na yung lugar. Dili sa tuwan siya na imuka ba Pilipinas na Pilipinas. So, mana ka na-inspired sa ato alag din nga kuan na tigriya na produkto ba. Local made local made division. Support dito sa local, sir. Support nas local. So, ang concert, usa sa mga bestseller ni mo diri, sir, nga baligya. Ito ang kaning mga keychains, kaning mga bags, kaning mga bags. Kani. Mga bags, kaning siya po, kaning mga baka. Kaning mga wallet na mga folder po. So, if tagaan kang chance, sir, nga makahatag og advice sa mga gusto mo start a business wala sa inyo mahatag-hatag sa mga Kuhan lang, start lang na as early as you can na lang na be patient. Lang na lang, pasensya lang today. Dili mo siya usually na needs yun sa tao ka lang like food. At least man lang, ang atong mga turista na ako dahil makita nga lang variety sa Pilipinas na mga native products made of abaka nga lang, mga abaka kaya pandali. So, kita na sir. Thank you, sir. Today, we've seen the passion and skill behind Cebu's indigenous crafts. These creations are more than products. They are living stories of culture and heritage. We encourage you to support these artisans by visiting local markets or buying their crafts. Thank you to our reporters and vendors for this inspiring journey. Don't forget to like and share this video to keep celebrating our culture with us. Until next time!
good day everyone. So my name is Joseph. So I have here corn pistol ba yan? Una pangalan ano? Muna kung kaya ni Diri, mi tataglain. Oo, dira ka. Diya na lang sa tunga. Middle ba, middle? Okay, dia. Sa middle na lang. Yes. Sa man jud. 1, 2, 3. Nag-video na. Gi-record, gi-fa. 5, 4, 3, 2, and acquisition and information. Balik sabi. Ay, video na lang sa 1, 2, 3. I-video na lang daan dong. Okay. Sorry ha. 1, 2, 3. Acquisition of information and patronizing the product along with information will not only 1, 2, 3, go. Acquisition of information and patronizing the product along with promotion will not only boost the economy and support the Cebuanos, but also benefit the country as well. Apa darabaw na malubat? 1, 2, 3, go. Acquisition of information and patronizing the product along with promotion will not only boost the economy and support the Cebuanos, but also benefit the country as well. Tara na! Manuloy, mamalit na ta! Dingo. Ina kung start na oy. Ay, Sino pa ang ka na, Start na me? Mana oy. Ay mag-morning sa ko good Good afternoon, everyone. So we are here at El Corazon Street. Right? So, good day everyone. We have here a product named Hi everyone, I am Crystal Gail Cabo and 500. And then Today, everyone, we are here in Cebu, in Mactan. balik. Kulbaan mo taan ni. Di mo taan na dani. Ha? Sa hapra. Ay sa kulbaan mo koy. Alright, so good afternoon, everyone. So we are here at El Corazon. Hi guys. Balik. Hi guys. So nowadays ko diri sa Dame Fashion Accessories at pasalubong sa El Quezon Street. Natalit ka. Okay ra dia. Mana nag-video na ka? Isa